Greenleaf. Isang estudyanteng transsexual, inireklamo po ng gender discrimination ng kanyang profesor sa UP Diliman. Nakatakda naman makipagpulang grupong Ang Ladlad sa Commission on Higher Education at Commission on Human Rights tungkol sa issue. Darito ang report ni Cesar Apolinario. Nagngingit-ngit sa galit ang grupong Ladlad nang mabalita ang isang kabaro nila ang umano'y nakaranas ng diskriminasyon mula mismo sa kanyang guro sa University of the Philippines, Diliman. Sa isang umiikot na note sa Facebook, nakatala ang incident report na inihain sa tanggapan ng chairperson ng Department of European Languages sa UP laban sa gurong si Dominic Del Coro. Ang nagreklamo ang estudyanteng si Hender Hersho, isang transsexual female o yung ipinanganak na lalaki, ngunit gustong ituring na babae. Ayon kay Hersho, kinausap daw siya ng kanyang guro para tanungin kung bakit ipinagpipilitan niya sa mga kaklase na i-address siya bilang babae. Dito raw inamin ni Del Coro na hindi raw siya komportable sa pagkilala kay Hersho bilang babae dahil taliwas daw ito sa kanyang mga paniniwala bilang Kristiyano. Sabi pa raw ng guro sa kanya, naniniwala siyang kasalanan ang pagiging bading. Ang ginagawa raw ni Del Coro sa harap ng klase, kawalan daw ng respeto sa kanyang gender identity at pagdidikta rin umano ng paniniwalang panrelihiyon sa klase. It's an academic institution, dapat may kalayaan ang lahat at hindi relihiyon yung magdidikta nga ng aming kasarian at sexualidad. Tumangging magkomento sa issue si Del Coro pero nakatanggap siya ng suporta mula sa ilang estudyante. Paglilinaw ni Ricky Yang Giganto, malaya raw na itinuturing na babae si Hersho ng kanyang mga kaklase. Bagay na di raw pinigilan o sinita ni Del Coro. Sinikap din naming hinga ng panig ng chairperson ng European Languages Department ng UP. Ngunit wala pang pahayag sa ngayon si Professor Winston de la Peña. Makikipagdialogo ngayon ang Ladlad sa Commission on Human Rights at Commission on Higher Education, kaugnay ng kaso ni Hersho. May paglilinaw naman na mababasa tungkol sa homosexualidad ang isang libro ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Wala naman daw masama ang pagiging bading. Pero if the homosexual goes into partnership with another homosexual, that's wrong. Ang paulit-ulit na lang din sila yung pagkondena sa amin, pero kami din naman dapat tanggapin nila na nilikha din kami ng Panginoon. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Gumising po ang ilan sa ating mga kababayan sa mahinang pag-ulan ngayong umaga. Kamustahin natin ang lagay ng panahon kay Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa. Ginoong Lois, good morning po. Yeah, magandang umaga rin po. Ito pong low pressure area na namataan sa Puerto Princesa, Palawan o Puerto Princesa City, maaari po ba nga magtuloy-tuloy ito sa pagiging bagyo? Inaasahan din po natin na pwedeng maging bagyo to dahil po nasa karagatan pa po siya. Pero ang kanyang pagkilos ay palayo na po sa ating bansa. Mga kailan ho kaya inaasahang makakaalis ng Philippine Area of Responsibility ito? Sa ngayon po, nasa, kumbaga, demarcation line na siya ng par line natin. So, maya-maya lang po, inaasahan natin na wala na po siya sa par. Pero of course, makakaranas pa rin po ng pag-ulan sa area na yon. Ano ho? Opo. Sa area na yon, na kung saan meron tayong low pressure area, medyo malakas po ang ulan dito. Ito pong pag-ulan na naranasan ng Metro Manila, ano pong naging sanhi nito? Actually, may relasyon po ito sa low pressure area, pero bunsod po ito ng hanging amihan natin at ng easterlies. So, meron po tayong wind convergence dito at dahil po may influensya nga po yung low pressure area rito, pag ganito po yung bali yung hangin niya. Alright. So, yung mga kaulapan dumaan dito sa Metro Manila. Alright. So, dadaan lang ho yan. Dadaan lang ho yan, hindi na ho magtatagal sa atin. Hindi na po. Ngayon po kasi ang forecast namin medyo bahagya na lang dito sa Metro Manila ang kaulapan at saka mga pulupulong pagulan. Yun po ang aasahan ngayong araw. Opo. Alright. Kailan po magsisimula ang ating summer? Actually, ngayon, nasa dry season na po tayo ngayon.
Pero katulad nga po ng sinasabi lagi ng Pag-asa na may mga epekto pa rin ng La Nina sa weather natin. So, inasahan natin yung tinatawag nating weather summer. Ito ho ba yung masasabi nating pinakamaiksing summer na mararanasan ng mga Pilipino? Yeah, opo. Ganito na po yun. Ganito po yung mga mararanasan natin. May mga pag-ulan pong magkakaroon po ng mga pag-ulan dito sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na po sa eastern section ng ating country. Alright, Ginoong Lois, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat din po. Ginoong Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa. Sa ibang balita, nagrereklamo ilang biktima ng human rights violation ng Remeng Marcos matapos matanggal ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga claimant. Ang resulta, wala silang natanggap na $1,000 na compensation. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Good mood ang 95 anyos na si Antonio Abiog Sr. nang tanggapin ang tseke para sa kanyang 2 anak na mga biktima raw ng paglabag sa karapatang pantao noong Remeng Marcos. Napaiyak naman sa tuwa ang dating labor leader na si Manuel Alabado na nakulong din matapos manguna sa mga rally noon. Na-stroke si Alabado pero personal pa rin niyang tinanggap ang tsekeng nagkakahalaga ng 43,200 pesos. Ito ang parte niya sa settlement sa pagitan ng human rights victims at kumpanya sa Amerika na pinaniniwala ang pag-aari ng mga Marcos. Para sa mga claimant, patunay ito ng pag-abuso ng Remeng Marcos. Maganda magkaroon ng closure, humingi sila ng tawad, humingi sila ng dispensa sa taong bayan. Totoo itong nangyari ito eh. Kami Marcos, dinala nila ako sa tagong lugar. Tinorture nila ako, ginulpi. Nilagay nila ako sa sako. I don't need a check to make me think of my son as a hero. I don't need a check. It has never been about money. Pero meron ding hindi natuwa. Si Veronico Antes dala pa ang mga ebidensyang nakulong siya matapos mapagbintang ang NPA pero wala siya sa listahan ng claimant. Si Antoinette Arevalo naman, kumpleto sa newspaper clippings ng hirap na dinanas ng amang si Alexander. We want to know bakit na-delist kami, which is legal claimants kami. Paliwanag ng mga abogado, dapat bukod sa kasama ka sa orihinal na nagsampa na reklamo sa Amerika, nag-file ka rin dapat ng claim form noong 1993 at 1999. Nalulungkot ako at merong ibang nag-file noong 1993, ngunit yung iba ay lumipat ng tirahan, yung iba naman duplicate claims at so forth. Maraming dahilan, ngunit hindi sila nakapag-file noong 1999. Sila ay wala sa listahan. May mga dumating din mula sa malalayang probinsya, kaya lang para sa NCR lang ang pinamimigay na cheque sa ngayon. But the problem, sir, we cannot go home because we do not have any more money. The money we spend for fair here is only inutang. They don't have the checks right now because this is National Capital Region. So, your check will be given in Cagayan. So we're just asking. Hanggang March 7, ipapamahagi ang cheque para sa NCR. Tapos sa mga CHR office naman sa iba't ibang probinsya, mamimigay na cheque. Paniwala naman ang chairman ng Presidential Commission on Good Government, hindi sapat ang $1,000 na natanggap ng mga biktima. Doon sa 93 billion na na-recover ng Philippine government, yung 10 billion dyan nakabukod. Pwedeng ibigay sa human rights victims. Of course, this is something that has to be decided upon by Congress. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Dalawang minutong katahimikan inalay para sa mga biktima ng lindol sa New Zealand. Libo-libo ang nakiisa para mag-alay ng dasal para sa 155 nasawi. Pinatunog din ang mga kampana ng simbahan, eksakto sa oras kung kailan nangyari ang magnitude 6.3 na lindol. Dahil sa lawak ng pinsala sa Christchurch, pinalawig pa ng 1 linggo ang idineklarang National State of Emergency. Patuloy naman ang search and recovery operation para sa mga naipit sa loob ng mga gumuhong gusali. Mahigit 400 bahay